Nagising ako ng umaga na may ngiti sa aking labi. Ang saya ng pakiramdam ko. Nagising ako sa bahay na pinaghirapan ko. Pinaayos ko. Ako ang bumili at ngayon sa wakas ay akin na ito. Habang nag-i-stretch pa ako, iniisip ko mga bagay na ayusin ko sa bahay. Yung mga simpleng dekorasyon at furniture na gusto kong ilagay. Pero ang sarap talaga sa feeling na, sa wakas, meron na akong sariling tahanan. Naglakad ako papunta sa banyo nang walang kamalay-malay sa mangyayari. Nang binuksan ko ang pinto, napatigil ako. Isang lalaking nakahubad ang nakita ko. Ah! Sigaw ko. Halos mapaatras ako. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Magnanakaw! Manyakis! Kaagad nagtakip ng tuwalya ang lalaki. Mukhang gulat din. Pero imbis na magpaliwanag o mag-apologize, sumigaw din siya. This is my house. Ako dapat ang magtanong kung sino ka ba. Napatigil ako. Ang sinabi niya'y nagpagulo sa isipan ko. Bahay niya? Hindi. Imposible. Ako ang bumili nito eh. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko at bumalik sa katinoan. Ha? Ano sinasabi mong bahay mo? Akong bumili nito. Tugon ko. Habang sinisilip ko ang mga mata niya. Hinahanap kung nagsisinungaling lang ba siya. Pero hindi siya nagpatinag. Diretso niya akong tinignan at parang may bahid ng inis sa kanyang boses. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Baka nagkamali ka ng pasok, miss. O baka naman nakipag-deal ka sa scammer. Bigla akong kinabahan. Hindi kaya... Pero hindi. Imposible yun. May mga papeles ako. Huminga ako ng malalim para pigilan ng pagpanik. Hindi. Imposible yan. Sabi ko't pinilit kong manindigan. Hawak ko mga papeles. Tignan mo. Nagmamadali akong kinuha ang folder na nasa lamesa. Ang kaba sa dibdib ko'y tumitindi. Ngunit pilit kong iniingatan ang mukha kong huwag magpakita ng pangamba. Habang naghahalongkat ako, naririnig kong nagbubulong-bulong ang lalaki sa sarili. Great! Just what I needed. A crazy woman thinking she owns my place. Rinig kong bulong nito. Sinamaan ko siya ng tingin. Para akong kinulo sa inis. Sino bang baliw dito? Ako o siya? Sa wakas, nahanap ko ng mga papeles at iniabot yun sa kanya. Ito, tignan mo. Hindi ako baliw. Kinuha niya ito. Pinagmasdan ng mabuti ang bawat pahina. Tumahimik kami pareho. Ilang saglit pa. Ngumisi siya pero halatang mainis. Miss, alam mo bang may 2 taon na akong nakatira dito? Tanong niya. Sabay pa kawala ng malalim na hininga. Mukhang nabiktima ka nga ng scammer. Parang may kumalampag sa dibdib ko. Scam? Hindi. Hindi maaari. Pero bakit parang totoo ang sinasabi niya? Scammer? Tanong ko. Imposible naman yan. Kausap ko ang ahente. Legit to. Pero kahit anong sabihin ko, may pagdududang bumabalot sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang bahay na matagal kong pinag-ipunan na sa wakas ay nakuha ko, ay parang unti-unting nawawala sa akin. Pero hindi ako basta-bastang susuko. Hindi ako papayag na mapunta sa lalaking to ang bahay ko. Sigurado ako sa transaksyon ko. Sabi ko, pilit kong pinatatatag ang boses ko kahit naramdam kong nanginginig ang kamay ko sa galit at kaba. Baka naman ikaw ang scammer dito. Binili ko ito sa isang ahente, kay Tita Cynthia. Pagkasabi ko noon, bumungis-ngis siya. Halatang naguguluhan at naiinis. What? Umigting ang panganyat na palapit pa siya sa akin. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Tita Cynthia is my auntie. Paano ibibenta niya sa'yo to eh? Ginawa ko lang naman siyang tagapagbantay dito. Dahil nagkaroon ako ng out of the country business. Bigla akong napatigil. Tita Cynthia? Tita Cynthia is his aunt? Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak.
Ang dami kong tanong na biglang nagsulputan sa utak ko. Kung totoo ang sinasabi niyang si Tita Cynthia ay tita niya, bakit hindi man lang niya nabanggit sa akin na may-ari pa lang pamangkin niya ng bahay na ito? At bakit siya ibinenta sa akin? Sandali! Sandali! Halos sumabog na ang boses ko sa dami ng emosyon ko. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit niyo to binenta sa akin? May mga papeles ako. Legit lahat to. Nakatingin siya sa akin na parang hindi niya alam kung matatawa o maaawa. Kung ibinenta sa'yo ni Tita Cynthia tong bahay, siguradong may problema. She doesn't own this place. I do. He explained sharply, clearly, and frustrated. My Aunt Cynthia just takes care of it while I'm gone. She's got no right to sell it. Dumagundo ang dibdib ko sa galit at kaba. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung niloloko ko ng ahente o may hindi lang ako naiintindihan. Pero may isang bagay lang akong sigurado. Hindi ako papayag na mawala sa akin ang bahay na ito nang ganun-ganun lang. Paano nangyari to? Bulong ko sa sarili ko. Pero narinig niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso pero hindi galit. Parang nahahalata niyang napipilitan akong tanggapin ang katotohanan. Okay. Looks like we need to talk to my aunt. Habang sabay naming tinatawagan si Auntie Cynthia, hindi ko mapigilang sulyapan ang binatang kasama ko. Nakabihis na siya ngayon, pero sariwa pa rin sa isipan ko kung gaano siya kamacho at gwapo kanina. Parang may kung anong init na bumabalot sa akin, pero pilit kong ipinilig ang ulo ko. Hindi ako magpapadala sa itsura niya. Hindi ko ibibigay ang bahay ko. Kahit gaano pa siya kagwapo. Protesta ko sa isip ko. Pero kahit na anong pilit namin, walang sagot mula kay Auntie Cynthia. Out of coverage area, ang paulit-ulit na boses mula sa cellphone ko. At napansin kong pareho lang kami ng resulta. Nakita kong kumunot ang noon ng binata. Halatang nainis. Looks like she's hiding, sabi niya. Puno ng iritasyon. Pinilit kong pigilan ng sarili kong maubusan ng pasensya. Paano na to? Malilate na ako sa trabaho ko. Reklamo ko na may halong pagkabalisa. Hindi ko alam kung anong gagawin, lalo pat may trabaho akong kailangang puntahan. Napatingin siya sa akin, halatang iritado rin. Pero kontrolado ang kanyang boses. Hindi lang ikaw ang malilate, miss. Kung gusto mo, pumunta tayo sa police station ngayon. Wala na akong choice. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kung ganito rin lang naman ang gulo, kailangan ko na ng tulong ng mga otoridad. Tumango ako. Sige, tara. Pagdating namin sa police station, magkasabay kaming nagpaliwanag sa mga pulis. Pinakita ko ang hawak kong mga papeles. Patunay na akong bumili ng bahay. Akong bumili ng bahay 8 months ago. Nakuha ko ito 2 weeks na. Mahinahon pero mariing sabi ko. Sinikap kong kontrolin ng kaba habang kausap ang pulis. Tinignan din ng lalaki ang mga pulis at inabot ang kanyang mga papeles. I am the owner, dagdag niya. Mas kalmado na ngayon pero ramdam ko pa rin ang tensyon sa boses niya. Here's the title and sealed by the government. 2 weeks ago I was on a vacation at palagi akong sa kondo matutulog because of my work. At pagbalik ko, nasa bahay ko na siya. Ang pulis ay halatang nalilito habang tumitingin sa mga dokumento namin. Mukhang parehas kayong may hawak na legal na dokumento, sabi ng pulis. Binabalikan ng mga papeles. This could be a case of double sale or fraud. We will be needing to conduct an investigation, and for now, neither of you can claim full ownership of the house. Nagkatinginan kami ng lalaki. Parehong nagulat at napaisip. Double sale? Fraud? Para akong binagsakan ng langit at lupa. Paano ng lahat ng pinaghirapan ko? Tumingin siya sa akin. Hindi nagalit, kung hindi parang nagtatanong. So ano nang gagawin natin ngayon? Tanong niya. Ang boses niya ay parang mas mahinahon. Parang naghahanap ng paraan para ayusin ang gulo. Huminga ako ng malalim at sinubukan ko pa ring panatilihing kalmado ang sarili ko.
Mukhang kailangan nating magkaalaman kung sino talagang biktima rito. At syempre, hanapin si Auntie Cynthia. Saad ko. But for now, umalis ka na sa bahay ko at ako'y papasok na sa trabaho. Sambit nito. Bahay ko rin yun, mister. Sigaw ko. Hindi na talaga ako nakapagpigil. Pumipitik na ang inis ko sa loob ko. Lalo na't parang wala siyang balak makipag-ayos ng maayos. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa akin ng may bahagyang iritasyon. Alam mo? Sabi niya ng malamig. I will talk to you later. Dahil mas may importante pa akong aasikasuhin kesa sa'yo. Bago pa ako makasagot, iniwan niya akong nakatayo doon, hindi man lang lumilingon. Naramdaman kong bigat ng aking mga paa na tila ba pinako sa sahig. Sa loob-loob ko, gusto kong habulin siya, sigawan pa, ipaglaban ang bahay na ito. Pero napapaisip din ako, paano kung tama siya? Paano kung ako nga ang biktima ng scam? Hinawakan ko ang mga papeles sa kamay ko. Parang gustong ipakita ng mga ito na tama ko. Pero sa kabila ng lahat, may pagdududa na rin akong nararamdaman. Kailangang malaman ng totoo. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na kalmahin ang sarili ko. Okay, Sanya. Hindi ito ang katapusan. Makukuha mo pa rin ang bahay mo kahit na anong mangyari. Pagdating ko sa bahay, gusto ko na lang makapagpahinga. Ngunit pag-abot ko sa doorknob at sinubukan kong buksan, ay hindi na gumagana ang susi. Ang lalaking yun! Mukhang pinalitan niya ang doorknob. Sigaw ko. Hindi mapigilang sumiklab ang inis ko. Napakawalang puso niya para gawin to sa akin. Pinilit kong dumaan sa likod ng bahay. Kahit na halos magkanda tapilok pa ako sa pagsampa sa bakod at pagtapak sa mga bato. Pero sa wakas, nakapasok din ako. Kahit naduguan ang aking tuhod ay pilit inayos ang sarili ko. Mabilis akong nagbihis. Sinubukan kong alisin ang galit at frustration ko. Kailangan kong mag-focus sa trabaho. Kahit na masakit ang mga paa ko't hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Umalis na ako sa bahay at pagdating ko sa opisina, kaagad akong sinalubong ni Jane, ang matalik kong kaibigan. Napangiti siya. Pero halatang nagtataka sa itsura ko. Nako, Jane, bungad ko at hindi na nakapagpigil. Hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin. Natawa si Jane sa inis sa mukha ko. Why? What happened? You look so stressed, girl. Sabi niya, halata ang tawa sa kanyang boses. Napabuntong hininga ko. Stress talaga ako. Halos pasigaw kong sagot, saka humugot ng malalim na hininga. Dahil lang nabili kong bahay, pagmamay-ari daw ng iba. Nanlaki ang mga mata ni Jane, natigil ang pagtawa niya. What? Napalapit siya sa akin, kita sa mukha niyang pagkabigla. Paano nangyari yun? Akala ko ayos ng lahat ng papeles mo. Inis akong umupo sa upuan at humawak sa noo ko. Ayos nga. Pero ayon dun sa lalaking yon, siya raw ang totoong may-ari. Tapos, si Auntie Cynthia. Mukhang niloko niya ako. Hindi na sumasagot sa mga tawag ko. Napailing si Jane at kita ang pagkagulat sa mukha niya. Oh my gosh, Sanya, that's so crazy. So ano nang gagawin mo ngayon? Napaisip ako. May halong pagod at kaba. Kailangan kong makipag-ayos. Mag-usap kami ulit. Pero hindi ko siya palalampasin. This is my house, Jane. I'm not giving up that easily. Pero teka, biglang singit ni Jane. May pilyong ngiti sa kanyang mukha. Gwapo ba yung lalaki? Napatigil ako. Hindi ko alam kung gusto kong pag-usapan yun pero hindi ko rin kayang magsinungaling sa kanya. Napalunok ako't nagdadalawang isip bago sumagot. Oo, gwapo. Pwede na. Utal kong tugon. Pilit na itinatago ang kilig na hindi ko rin maintindihan. Biglang sumilay ang kiliti sa mga mata ni Jane. Baka naman madadaan sa maayos na usapan. Tila kinikilig na sambit niya. Habang ini-imagine ko mga baliw na ideyang pumapasok sa utak niya. Natahimik ako sandali.
Parang na-stuck ang utak ko sa imahe ng lalaki. Oo, gwapo siya. Pero hindi yun ang point. Bakit ba ako nagpapaapekto? Bigla akong bumalik sa realidad. Pinilit kong ibalik ang focus ko. Kahit gwapo siya, gusto kong sa akin pa rin mapunta ang bahay ko, no? Mabilis kong sabi. Pilit na iwinawak si ang kilig sa tono ng boses ko. Tumaas ang kilay ni Jane at natawa. Sure ka ba dyan? Mukhang nadadala ka na sa kagwapuhan, ha? Jane! Pinandilatan ko siya ng mga mata pero hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi yun ang issue. Ang issue dito ay ang bahay ko. Tumawa siya ng malakas at sinabayan pa ng palakpak. Fine. Pero seriously, Sanya, baka pwede mo siyang kausapin ng maayos. Kung parehas kayong biktima, baka pwede kayong magtulungan para malutas to. Napaisip ako saglit. Tama siya. Pero hindi ko alam kung magiging madali ba yun. Siguro nga. Napahinga ako ng malalim. Pero hindi ko pa rin siya pagkakatiwalaan ng basta-basta lang. Fair enough, sagot ni Jane. Nakangiti pa rin pero alam kong seryoso rin siya. Just don't let his looks distract you, okay? Promise, sagot ko. Kahit na sa loob-loob ko, alam kong magiging mahirap yon. Listen everyone, malakas na sigaw ni Deo. Ang aming executive manager. Lahat kami tumahimik at tumingin sa kanya. I just want to introduce to you to our new CEO, Mr. Throne Palacios. Mabilis sa mga pangyayari. At nang pumasok ang lalaki, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Napaatras ako ng bahagya at napaawang ang labi ko sa gulat. Siya yung lalaki nagsasabing siyang may-ari ng bahay ko. Nagkatinginan kami. Pero halata sa mukha ang pagkabigla. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong reaksyon. Gulat, pagkairita. Pero sa kabila ng tensyon, wala ni isa sa amin ng kumilos o nagsalita. Ang opisina na kanina'y punong-puno ng ingay at bulungan, tila naging mabigat sa paligid ko. Nakadikit pa rin ang mga mata ko sa kanya. Umaasang ang awkward na sitwasyon ay biglang maglalaho. Ngunit hindi. Siya nga ito. Throne Palacios? Siya pala ang bagong CEO namin? Halos hindi na ako makahinga. Paano ba ako makakatrabaho kung ang bawat galaw ng lalaking to ay nagpapaalala sa akin ng bangayan namin tungkol sa bahay? Hindi ko maiwasang kumurap ng ilang beses. Pilit kong hinahanap ang tamang salita. Pero kahit isang tunog ay hindi lumabas mula sa bibig ko. Tahimik pa rin si Throne. Diretso ang tingin niya sa akin. Tumikim siya at ngumiti ng bahagya sa harap ng mga empleyado. It's a pleasure to meet all of you. I'm looking forward to working together to bring this company to greater heights. Malumanay na sabi niya. Malayo sa tono ng lalaking galit at iritable kanina. Napalunok ako. Sinubukan kong maging professional din pero alam kong hindi ako makakapagpanggap ng matagal. Kung hindi kami mag-uusap ng maayos tungkol sa bahay, paano kami magtatrabaho ng matiwasay? Bago ko pa napigilan ng sarili ko, naramdaman kong lumabas sa mga salita. Tahimik pero sapat para marinig niya. This is unbelievable. Mabilis siyang sumulyap sa akin. Bahagyang nagtaas ng kilay, pero hindi sumagot. Sa halip, tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang pagpapakilala. Great! Sabi ko sa sarili ko. Now my problem is just walk into my office. Inis kong sambit. Since unang araw ko ngayon, gusto ko sanang makita ang mga ongoing projects na hawak nyo. And I want to start with you, Miss Anya. Malumanay ngunit direktang sabi ni Throne habang nakatingin sa akin at sa name tag ko. Pakiramdam ko'y nag-freeze ang oras at napatingin din ang lahat ng katrabaho ko sa akin. Halatang curious ang lahat. Pero si Jane, ayun na naman ang kanyang pilyang ngiti. Parang may iniisip na iba. Sumunod ka sa akin sa opisina ko.
Malamig na utos si Sir Throne na para bang walang anumang tensyon sa pagitan namin. Okay sir, sagot ko, kahit labag sa loob ko. Pakiramdam ko'y tila lalong bumibigat ang bawat hakbang ko habang sinusundan siya papunta sa opisina niya. Pagpasok namin, sumarang pinto at ako naman, hindi na nakapagpigil. Napahawak ako sa bewang ko't nagsalita bago pa ako mapigilan ng kahit na anong sense of professionalism. Sinusundan mo ba ako? Bakit kailangan pang ako ang una mong ipatawag? Singhal ko, hindi na ininda ang formalities. Lumapit siya at sa malalim at malamig na tono, sinabi niya, "Watch your mouth, Miss Sanya." Biglang naging seryoso ang mukha niya. Parang hindi siya ang lalaking nakausap ko kanina tungkol sa bahay. Nasa trabaho ka. Baka hindi lang bahay mo ang mawala sa'yo kundi pati ang trabaho mo. Marami pa namang may gusto ng posisyon mo as manager. Bigla akong napatigil. Ang mga salita niya ay tumama ng malakas. Parang bigla akong nagising sa katotohanan ng sitwasyon. Oo nga naman, nasa trabaho ako. At hindi itong lugar para sa mga personal na problema namin. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko pa rin ang kumukulong galit sa dibdib ko. Tumayo ko ng diretsyo. Pinilit ang sarili kong maging composed. Fine, let's keep it professional. Pinilit kong kinokontrol ang boses ko pero hindi ko maiwasan ang bahagyang panginginig nito. But don't think na hindi ko ipaglalaban ang bahay ko. This isn't over. Tumingin siya sa akin pero hindi na sumagot. Sa halip, umupo siya sa kanyang desk at tumuro sa upuan sa harap niya. Let's get to work, Miss Sanya. You have a presentation to make. Huminga ako ng malalim at umupo. Tinatago ang tensyon sa likod ng isang maskarang profesional. Sa puntong yon, alam kong kailangan kong mag-focus sa trabaho. Kahit pa sabay-sabay na nagbabantang bumagsak ang personal at profesional na buhay ko. Ano bang gusto mong malaman sa trabaho ko? Tanong ko. Wala. I just need to clarify something. Dito sa trabaho, bawal nilang malaman ang personal nating problema dahil ayokong pagchismisan nila ang buhay ko. Malamig na sabi ni Throne habang tahimik akong nakikinig. Unless may pinagsabihan ka na kagad? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Naku, nasabi ko kay Jane ang tungkol dito. Kinabahan ako pero kailangan kong magpanggap na kalmado. Siyempre wala. Di naman ako madaldal. Mabilis kong pagsisinungaling. Pilit na pinananatili ang boses ko na walang bahid ng takot. Tumango siya ng bahagya pero baka sa mukha niya na hindi siya lubos na kumbinsido. Good. Let's solve our problem ng tayo lang. Napalunok ako. Kasing hirap ng sitwasyon ng mga susunod na usapan namin. Paano ang settlement natin sa bahay? Hindi ako pwedeng basta umalis dahil binayaran ko yon. Nagtama ang aming mga mata. Hindi siya umiwas. Diretso ang kanyang sagot. I will pay you back. Triples inilabas mong pera. Napakuyom ako ng kamao. Damang-dama ko ang tensyon sa pagitan namin. No! Ayoko! That's my dream house. At siguradong magagalit at magtataka ang parents ko kapag nalaman nilang na-scam ako. Biglang bumaling si Throne. Ang mga mata niya'y nagpakita ng kakaibang intensity. Ganun ba? Hindi ba sila mas magagalit kapag nalaman nilang boss mong may-ari ng bahay at magkasama tayo sa iisang bahay? Napatigil ako. Napaisip. Oo nga, mas magiging komplikado kung malalaman ng pamilya ko na ang boss ko ang kasangkot sa gusot na ito. At kung iisipin pa nga, ang mga posibleng chismis sa opisina. Huminga ako ng malalim. Bumagsak ang mga balikat ko sa bigat ng sitwasyon. Ano bang dapat nating gawin? Mahina't malungkot kong tanong. Halos hindi ko kayang tignan siya sa mga mata. Pakiramdam ko'y nalulunod ako sa lahat ng to at kailangan ko ng paraan para makaahon. Tumahimik si Throne, tila nag-iisip, pero may kapansin-pansing pagbabago sa tono niya nang sumagot siya. Mas mahinahon na. We need to figure this out, discreetly. Either maghahanap ka ng ibang lugar
O we will come to an agreement. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng kasunduan ang tinutukoy niya. Pero alam ko na kailangan namin tong solusyonan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa opisina man o sa bahay. Anong klaseng agreement naman? Tanong ko. Hinahanap ang tamang tono para makapag-usap kami ng maayos. Pero hindi ko naisip na ang sagot niya ay magiging mas nakakainis pa kaysa sa mga sigalot na nararanasan ko. Well, simple lang. Kung gusto mo talagang tumira sa bahay ko, then be my maid. Gawin mo ang lahat ng gawaing bahay. Sinimulan niyang sagutin pero agad nag-init ang ulo ko. Wait, what? Hindi ako nag-aral para maging maid mo lang. Galit kong sigaw. Lumabas ang lahat ng inis at sakit ng loob na naipon sa akin. Then, umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Sagot niya. Walang pag-aalinlangan sa boses. Napaisip ako. Hindi yun pwedeng mangyari. Wala akong ibang matutuluyan at higit sa lahat. Ayokong mawala ang bahay na pinapangarap ko. Ayoko! Sagot ko. Pilit na tinatago ang takot sa puso ko. I am the owner. Kaya akong mas may karapatan. Tugon niya na tila wala akong ibang opsyon. Ang tono niya ay nagbigay diin sa kapangyarihan niya sa sitwasyon at nagbigay ito sa akin ng labis na pagkabahala. Mukhang wala nga akong choice. Ayokong tanggapin ang perang ibabayad niya. Kung tatanggapin ko yon, parang ibinenta ko na rin ang pangarap ko. Pero hindi ko rin maitatanggi ang pangangailangan kong magpatuloy sa buhay sa ilalim ng isang bubong. Sige, I can be your maid. Napilitang sabi ko. Naisip ko kung papaano ko mababalanse ang mga bagay. Basta, I will choose kung anong side ng bahay ang sa akin. Ngumiti siya ng konti. Pero sa gilid ng ngiting yon, alam kong nag-iisip din siya. Fair enough, sagot niya. Tila natutuwa sa bagong kasunduan. I'll set some ground rules. But as long as you do your part, you can stay. Parang ang bigat ng desisyon, pero wala akong ibang magagawa. Ang pakiramdam ko ay parang ipinapasa ko ang kontrol sa kanya. Ngunit sa sitwasyong to, parang wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang ipagpatuloy ang laban ko. Kahit na nagiging maid ako sa bahay na dapat ay sa akin. Throne's point of view. Nakatayo ko sa harap ng desk habang pinagmamasdan si Sanya. Palaban ng babaeng to pero sa huli, pumayag din siya makipagkasundo sa akin. Ang kanyang ngit-ngit at determinasyon ay hindi ko maikakaila. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi ito magiging madali. Malaki itong gulo at problema. Bakit naisipan ni Auntie Cynthia na ibenta ang bahay ko? Gayong alam niya kung gaano kaimportante sa akin yun. May sasabihin ka pa ba? Tanong ni Sanya. Minsan nakakainis ng pagiging prangka niya. Ngunit may punto siya. Kumunot ang aking noo. Sinubukan kong isipin ang mga susunod na hakbang. I have a lot to sort out, Sanya. First, we need to talk to Auntie Cynthia about this mess. She needs to explain why she sold the house without informing me. Maganda nga yun, sagot niya. At may halong pagkabahala sa boses. Pero, paano naman kung umalis na siya? Wala na akong makakausap tungkol dito. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. At sa kabila ng mga problema, may pagkaawa akong naramdaman. I don't think she would leave without telling anyone. We just need to find her. And if it means having you help me, then so be it. This is as much her problem as it's mine. Biglang umikot ang kanyang mga mata. Tila hindi makapaniwala sa sinasabi ko. So, it's a team effort na ngayon? Parang unfair naman na akong kasama mo sa gulo mo. Look, I get that this isn't what you wanted. But the truth is, we're in this together now. Sa boses ko, pilit kong iniiwas ang inis ko. And besides, you're the one who's living in my house. Tumikhim siya, muling nag-isip. Okay, fine. Pero wala na akong ibang magagawa kung hindi magtiwala sa'yo, hindi ba? Pinaikot ko ang ballpen sa aking kamay. Nag-aalangan kung papaano ang mga susunod na hakbang. Yes, trust is important.
Let's figure this out together. At least habang magkasama tayo, mas madali nating malulutas sa mga ito. Okay, pero wag mong kalimutan na bahay ko rin yun. Sagot niya na may bahagyang ngiti. Ang kanyang galit ay tila naglalaho kahit na papano. Tumingin ako sa kanya. I won't forget. Let's just make sure na walang ibang makakaalam dito sa trabaho. Nakangiti siya ng konti at sa sandaling yun, nagkaroon kami ng isang unti-unting pagkakasunduan. Ang laban na ito hindi pa tapos, ngunit alam kong magkasama namin haharapin ang anumang darating. Nag-iisip ako kung papaano ko maipapahayag ang mga bagong patakaran sa kumpanya. Dapat itong gawin ng maayos at may authority. Tumayo ko sa aking desk at tumingin kay Sanya na nag-aalangan habang nag-iisip ng mga salita na dapat niyang sabihin. Tawagin mo ang lahat ng employees sa labas. I have something to tell. New rules and regulations dito sa kumpanya. Utos ko sa kanya. Rules and regulations? Tanong ni Sanya. Nagtataka habang itinagilid ang kanyang ulo. Mukhang may ibang iniisip sa likod ng kanyang mga mata at tila nag-aalala sa mga posibleng magiging reaksyon ng mga tao. Yes, tungkol naman to sa kumpanya at hindi sa sitwasyon natin. Sagot ko na sinisikap na maging malinaw. Noted, sir. Tila nag-aalangan niyang tugon. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa kanyang hawak na folder. Umalis siya upang tawagin ang mga empleyado. Nang dumating ang mga ito, ay kaagad akong nag-umpisa. Makinig kayong mabuti. May mga bagong rules and regulations tayong ipatutupad at mahalaga na maunawaan niyo ang mga ito. Ang kanilang mga mukha'y puno ng interes at konting takot. Magandang simula yon. Kung gusto kong makuhang tiwala nila, kailangan kong ipakita ang lahat ng mga ito ng may paggalang at kung gaano ko silang pinahahalagahan. Unang-una, ang bawat isa'y inaasahang dumalo sa weekly meetings. Patuloy ko. Magtutulungan tayo sa mga projects at dapat merong accountability. Gusto kong makuhang opinyon ng bawat isa. Kaya huwag kayong mag-atubiling magtanong o magbigay ng suwestyon. Tumingin ako kay Sanya at nakita ko ang pagngiti niya. Mukhang nagustuhan niya ang tono ng aking pagbibigay ng impormasyon. Habang pinapanood ko ang mga empleyado na nag-uusap-usap, naramdaman ko ang pag-angat ng tensyon sa hangin. Last rule that I want to implement to our company? No couple allowed. Ang mga salitang yun ay tila isang bombang pumutok sa gitna ng grupo. Bigla ay nagkaroon ng ingay at mga bulungan. Lalo na si Sanya na napalitan ng gulat ang mga mata. Mukhang hindi niya inaasahan ang bagong patakarang to. Sir Throne, bakit naman po? Paano naman po ang mga mag-asawa rito? Tanong ni Sanya na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Sa totoo lang, ang kanyang tono ay tila nag-aalala sa posibilidad na maapektuhan ng ibang empleyado. Walang problema sa mag-asawa. Sa mga magkasintahan lang dahil ayokong ihahalo niyong problema ng magkasintahan sa trabaho natin dito sa kumpanya. Sagot ko na sinusubukan maging tahimik ang tono. Alam ko na ang patakarang to'y magiging kontrobersyal. Ngunit sa tingin ko, ito ang tamang hakbang upang mapanatili ang focus at professionalism sa aming opisina. Pero sir, hindi ba unfair na tanggalin ang pagkakataon ng mga tao na makahanap ng pag-ibig dito sa opisina? Parang naglilimita tayo sa kanilang personal na buhay. Sagot niya, may pagdududa at nag-aalangan. Sa tingin mo, Sanya, makakayanan ng mga tao na ihiwalay ang kanilang personal na buhay sa trabaho? Napakaraming insidente na nagiging sanhi ng gulo ang mga relasyon. Gusto kong maiwasan ng mga drama na maaaring mangyari. Ang kumpanya natin ay may layuning umunlad at hindi ko ito pahihintulutang masira dahil sa mga away at selos. Paliwanag ko. Pinipilit na ipaliwanag ang mga dahilan sa likod ng aking desisyon. Muling tumaas ang ingay sa paligid. May mga bulungan ng mga empleyado na tila hindi masyadong nasisiyahan sa bagong patakaran. Alam kong hindi ito popular na desisyon, ngunit kailangan nating isipin ang kabutihan ng buong grupo. Patuloy ko. Nais ko rin na maging malinis ang ating reputasyon at masiguro na walang nagiging dahilan upang maging hadlang sa ating mga trabaho.
Lumapit si Sanya at naglalaman sa kanyang boses ang pagkabahala. Sir, naiintindihan ko po ang concern nyo. Pero baka naman pwedeng pag-usapan natin to ng mas maayos. Ang mga tao rito nagtatrabaho na ng matagal. At alam naman nilang hindi makakabuti kung magkakaroon ng alitan. Tumitig ako sa kanya. At sa kabila ng kanyang alalahanin, alam kong may punto siya. Okay, let's have a discussion about this. I want to hear what everyone thinks. Pero sa ngayon, ito muna ang patakaran. Gusto kong makita kung paano natin maipapaliwanag sa iba. Nakita ko ang mga mata ni Sanya na may pag-asa. At sa loob ko, nakaramdam ako ng konting pagkasaya. Kung ang isang tao ay handang makipagtalo para sa iba, nangangahulugan yun na mayroong pangangalaga sa isa't isa sa team. Thank you, sir. Makikipag-usap ako sa mga empleyado tungkol dito. Sagot niya at muling bumalik ang kanyang determinasyon. Good. I appreciate your effort. Sanya, gusto ko maging maayos ang komunikasyon natin sa isa't isa. Sagot ko. At sa likod ng aking isip, umaasa akong magkaroon kami ng mas magandang pag-uusap sa mga susunod na araw. Ngayon bumalik na tayo sa trabaho. I'll be here at my office if anyone needs me. Wika ko. Sinubukang ibalik ang normal na daloy ng mga bagay sa opisina. Sa kabila ng lahat, gusto kong maiparamdam sa kanila na pinahahalagahan ko ang kanilang mga saloobin. Kahit na mga desisyon ay hindi palaging magiging madali. Sanya's point of view. Pagod na pagod ako mula sa trabaho at gusto ko na lang sanang magpahinga pag uwi ko sa bahay. Pero pagbukas ko ng pinto, ang unang bumungad sa akin ay isang map at timba na tila naghihintay ng utos. Nakatayo si Sir Throne sa gilid, parang supervisor na naghihintay ng performance review. Ano to, sir? I mean, Throne. Taka kong tanong kahit alam ko ng kasagutan. Ngayong gabi maglilinis ka. At ngayong gabi rin tayo maghahati ng parte ng lugar sa bawat area sa bahay. Tugon niya. Tila walang pakialam sa bigat ng araw ko. Sir, I mean, Throne, wala tayo sa trabaho. Pagod pa nga ako ang dami mong utos kanina. Reklamo ko. Sinusubukang itago ang inis. Para bang hindi sapat na halos buong araw akong inutusan niya sa opisina. Ngayon pati dito kailangan ko pa rin siyang sundin. Nagrereklamo ka? Tanong niya. At sa tono ng boses niya, alam kong hindi siya natutuwa. Then you are free to leave. Napasimangot ako. Napipilitang mag-isip ng tamang sagot. Hindi pwede. Wala akong ibang matutuluyan. Hindi naman ho sa ganun. Mabilis kong sagot. Pilit na kinakalmang sarili. I just want to rest first. Pagod lang talaga ako. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya'y tila nagbabasa ng bawat emosyon sa mukha ko. Fine, sabi niya sa wakas, pero naroon pa rin ang malamig na tono. You can rest for now, but tomorrow morning, I expect everything to be cleaned and in order. Napalunok ako. Hindi alam kung matutuwa ba o magagalit. Thank you, sir. Sagot ko na lang. Kahit na nakaramdam ako ng inis. Habang papasok ako sa kwarto ko, narinig ko siyang nagsalita muli. At Sanya, don't forget, we still need to talk about the boundaries tomorrow. Napasandal ako sa pinto. Hindi ba pwedeng bukas ang lahat ng problema para sabay-sabay ko nilang harapin? Mukhang tinupad ni Lord ang hiling ko na bukas ang lahat ng problema dahil sa sunod-sunod na doorbell. Pagbukas ko ng pinto, si Mama at Papa ang bumungad sa akin. Mama! Papa! Gulat kong tawag sa kanila. Anong ginagawa nila rito? Tanong ko sa isipan ko. Bakit nang tagal mo namang buksan ang pintuan? Masungit na tanong ni Papa. Sabay taas ng kilay. Ano bang ginagawa mo? Naglilinis po kasi ako ng bahay eh. Agad kong palusot. Sabay tingin sa paligid. Malakas po ang music sa suot kong earphone eh. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng iba pang paliwanag, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong pababa mula sa second floor si Throne. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, lalo na't halata sa mukha ni Papang pagkagulat at pagkainis.
Teka lang, Sanya. Sinong lalaking to? Gulat na tanong ni Papa. Sabay tingin ng matalim kay Sir Throne. Si Sir Throne naman ay parang walang alam sa nangyayari. Parang na-stuck siya sa awkward na moment na ito. Mukhang wala siyang balak magpaliwanag. I'm her. Nagsimula na siyang magsalita pero hindi ko siya pwedeng hayaang magsabi ng totoo. Lagot ako nito. Siya po yung boyfriend ko, Papa. Mabilis kong putol sa sinasabi ni Sir Throne. Halos marinig ko ang biglang paghinto ng paghinga ni Sir Throne. Nakita ko ang gulat na reaksyon niya. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Boyfriend? Ulit ni Mama. Tila nalilito. Tumango ako. Pilit na itinatago ang kaba. Opo, boyfriend ko po siya. Surprise sana pero mukhang naunahan niyo po ako. Sabay pilit na ngumiti. Lord, tulungan niyo po ako. Tila natigilan si Papa, pero mukhang hindi pa siya kumbinsido. Matagal na ba kayo? At bakit hindi mo kami sinasabihan? Bago pa makasagot si Sir Throne, sinundot ko siya ng siko. Matagal na po, Papa. Pero hindi lang po ako ready na sabihin agad. Pilit kong iniiwasan ng kanyang tingin dahil alam kong naguguluhan siya at hindi alam ang plano ko. Ganun ba? Sabi ni Papa. Pero halata sa tono ng boses niya na naghihinala pa rin siya. Mag-uusap tayo pagkatapos nito, Sanya. Tumango ako. Pilit na kinakalma ang sarili. Paano ko kaya maipaliliwanag to sa kanya mamaya? Nang pumasok na sila Mama at Papa sa loob, napansin kong si Sir Throne ay nakatingin sa akin. Hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ko. Boyfriend, huh? Bulong niya. May bahid ng amusement at gulat sa kanyang boses. Sumimangot ako at binigyan siya ng babala sa tingin. Wala akong choice. Sabayan mo na lang yung kwento, okay? Nakangiti siya ng bahagya, pero nakita kong may interes na sa sitwasyong to. This is going to be interesting. Bulong niya bago tumalikod, para bang wala siyang pakialam sa magiging kalalabasan nito. Habang kumakain, pakiramdam ko'y nasa gitna ako ng interogasyon. Si Papa na seryosong nakatingin kay Throne ay tila sinasala siya sa matinding pagsusulit. Anong trabaho mo, Throne? Tanong ni Papa na para bang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. I'm a CEO, sir. Tito na lang itawag mo sa akin. O baka nga Papa na agad dahil after nating kumain, baka mag-iba na ang ihip ng hangin. Tugon ni Papa. May bahid ng pagkaprangka pero may nakatagong biro sa tono. Okay po, Papa. Utal na sambit ni Throne. Napansin kong mas kabado siya kesa karaniwan at hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot sa takbo ng usapan. Isa ka palang CEO? Sang kumpanya? Tanong muli ni Papa. Tila tinutuloy ang interrogation mode niya. Sa XV Construction Company po. Sagot ni Throne. Direct at walang pag-alinlangan. Bigla namang napatingin sila Mama at Papa sa akin. Halatang nagulat sa kanyang sagot. Kung ganon, sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Sanya? Tanong ni Mama. Tila nagkaroon ng malalim na koneksyon sa lahat ng nangyayari. Opo, doon kami nagkakilala. Dagdag ni Throne na parang kampante sa kanyang kwento. And eventually, na love at first sight po kami sa isa't isa. Gusto kong maubos sa mga sinasabi niya. Para bang gusto kong itapon ang kutsara at magtago sa ilalim ng lamesa? Pero in fairness magaling siyang gumawa ng kwento. At napansin kong pinapalitan niya ang awkward na sitwasyon ng konting romansa. Napansin kong bahagyang pagtaas ng kilay ni Papa. Tila nag-a-assess kung maniniwala siya o hindi. Si Mama naman mukhang nagpipigil ng ngiti. Love at first sight, huh? Mahinang sabi ni Mama. Tila kinikilig kahit papano. Parang sa mga pelikula lang. Ngunit si Papa, hindi pa rin nagpapatalo. Sanya, totoo ba yun? Hindi mo man lang sinabi sa amin na CEO ang nobyo mo. Agad akong napatigil. Ramdam ko ang lamig ng kaba sa likod ko. Well, Papa,
Surprise nga sana. 'Di ba sabi ko po may sasabihin ako sa inyo soon? O edi eto na yun. Pilit kong sagot. Sinusubukang tapalan ng lahat ng gusot na binuksan ni Throne. Si Papa ay tila nag-aalinlangan pa rin. Pero mukhang medyo nasisiyahan siya na mukhang nakatagpo ako ng successful na nobyo. Well, sabi mo nga. Pero titignan natin kung saan talaga patungo ang kwentong ito. Sabi ni Papa, may bigat pa rin ang tono. Ayoko lang na niloloko kami sa kanya. Ibig sabihin, kailangang patunayan ninyo ang kwento ninyo. Napalunok ako ng malalim at pasimpleng tinapunan ng tingin si Throne. Ano ba itong pinasok ko? Umiti lang siyang pabalik na parabang sinasabing, relax lang, kaya natin to. Halos matapon ko ang tubig sa iniinom ko nang marinig ko ang sunod na sinabi ni Papa. Gusto kong magpakasal kayo, bukas na bukas rin. O kahit ngayon natatawagan ko ang kaibigan kong Judge. Seryoso niyang sabi, para bang napagdesisyonan na niya ang lahat. Parehas nanlaki ang mga mata namin ni Throne na parang hindi namin maisip na totoong nangyayari to. Kasal? Sabay naming sigaw. Halatang gulat at takot ang nararamdaman namin pareho. Oo, dahil heto na kayo, natutulog na sa iisang bahay. Madiing sabi ni Papa. Ayokong dumating sa puntong maaargabyado ang anak ko. Nagpanik ako't halos mapasigaw. Papa, wala pa namang nangyayari sa amin. Mabilis kong depensa. Hindi naman pwedeng maging ganito kaagad ang buhay ko. Wala pa sa ngayon. Mariing balik ni Papa. Ang tono niya ay puno ng pag-aalala at pagpoprotekta. Alam ko concerned siya para sa akin pero hindi ko inaasahan na magiging ganito kadramatiko ang sitwasyon. Napatingin ako kay Mama. Umaasang siyang magiging tagapagligtas ko sa sitwasyong to. Pero laking gulat ko nang makita ang mahinang pagtango niya. Tila ba sumasang-ayon din siya kay Papa. Wala akong kakampi. Si Throne na kanina pang tahimik ay nagsalita rin. Halatang ninenerbiyos. Masyado po yatang mabilis, Papa. Maingat niyang sabi. Para bang umaasang makakahanap siya ng paraan palabas dito. Pero hindi natinag si Papa. Mabilis? Para sa akin hindi na ito mabilis. Magpakasal na kayo habang maaga pa. Huwag na nating patagalin pa. Ramdam ko ang pawis sa dumadaloy sa noo ko. Paano ba ako napasok sa ganitong sitwasyon? Napatingin ako kay Throne. Umaasang makakaisip siya ng paraan para makalusot kami. Tila nakakuha ng konting lakas ng loob si Throne. Papa, gusto ko po sanang mapag-usapan muna namin niya sa ang ganitong klaseng desisyon. Hindi po kasi namin minamadali ang mga bagay-bagay. At gusto ko pong masigurong ready po kaming pareho. Nagulat ako sa pagiging kalmado niya. Ang galing! Sana maniwala si Papa. Tumangutango si Papa. Pero halata pa rin ang pagdududa. Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero ayoko ng drama. Kailangang seryosohin niyo ang relasyong to. Ayokong malalaman ko na niloloko niyo lang ako, ha? Yes po, Papa. Sabay naming tugon. Halos sabay ang paghinga ng ginhawa. Nang makaalis na si Papa, parang naubos ang bigat sa dibdib namin ni Throne. Huminga ako ng malalim. Tinatangkang kalmahin ang sarili. That was intense. Sambit ni Throne. Halatang kinakabahan pa. Kasal agad ang gusto ng papa mo sa'yo? Siguro matigas ang ulo mo. Hindi ganun lang talaga siya since babae ako at nag-iisang anak pa. Depensa ko. Pero alam ko namang may punto siya. Okay, tutulungan na kitang maglinis dahil baka bumalik pa sila. Anya, nagtrabaho kami sa paglilinis ng bahay. At habang nag-aalaga sa mga bagay, nagkakwentuhan kami tungkol sa buhay namin. Kakaibang sayang nadarama ko habang nandyan siya. Parang naging komportable na ako sa presensya niya. Habang nag-aayos, napag-isipan naming mag-beer sa hardin para makapag-relax. Nang makaupo kami sa ilalim ng mga bituin, nagsimula kaming magkwentuhan ng mas seryoso. Anong gusto mong mangyari sa hinaharap? Tanong niya. Gusto ko magkaroon ng sarili kong negosyo. Sagot ko. Sabik na ikinuwento ang mga pangarap ko.
Ikaw, ano bang mga pangarap mo? Baka maging mas matagumpay na CEO. Pero higit sa lahat, gusto kong maging masaya. Sagot niya na may mga ngiti. Napaka-natural ng usapan namin hanggang sa hindi na namin namalaya na nalalasing na kami. Ang mga tawa't kwento ay napalitan ng mga sulyap na tila may mas malalim na kahulugan. Pagkatapos ng ilang bote, tinulungan na ako ni Throne na umakyat patungo sa kwarto. Pero dahil parehas na kami lasing, hirap kami sa bawat hakbang. Ayan, dahan-dahan. Anya habang kumapit ako sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas ako at napaibabaw sa kanya. Tumingin ako sa mga mata niya at sa init ng sandaling yon, naisip ko kung anong mangyayari. Dala ng kalasingan at hindi mapigilang damdamin ay hinawakan ko siya at hinalikan. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, nakipag-ugnayan siya sa akin. At ang mga halik na yun ay tila naglalakbay sa ilalim ng mga bituin. Sa gabi na yon, sumunod kami sa init ng katawan namin. Hindi na nag-atubiling talikuran ng mga takot at alinlangan. Isang pangyayaring hindi namin inaasahan. Ngunit sa damdaming nag-aalab sa pagitan namin, parang ito na ang tamang panahon para sa aming dalawa. Ilang oras ang lumipas at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Sa mga sandaling yon, wala nang hadlang. Ang mundo sa labas ay tila nawala at kami lang dalawa ang nanatili sa isa't isa. Nag-e-enjoy sa bawat segundo ng aming pinagsasaluhang init. Nagising ako nang may matinding sakit ng ulo. Parang may naglalakad na tambak ng bato sa aking isipan. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Throne ay nakahiga sa tabi ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Oh my gosh! Isang mabilis na pag-scan sa aking katawan ang nagbigay diin sa katotohanan. Wala akong saplot. Sigaw ko. Sabik na kinuha ang kumot at sinipa si Throne mula sa higaan. Nahulog siya sa sahig at naguguluhan at nag-aalangan. Pupungas-pungas pa siya. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang balakang. What happened? Tanong niya. Halatang nabigla. Throne, there's something happened between us. OMG! Panik na sagot ko. Ang puso ko'y bumabayo sa takot at pagkabahala. Wait, what? Nagulat din siya at napatingin kami sa paligid ng kwarto. Tila naghahanap ng sagot sa mga bagay na hindi namin matandaan. This is my room. Ginapang mo ba ako? Tanong niya. Halatang naguguluhan. No way! Lasing tayo kagabi, remember? Sagot ko. Damang-dama ang pangangailangan ng linawan ng sitwasyon. Napasampal si Throne sa kanyang noo at kinuhang tuwalya. Itinakip to sa kanyang katawan. What the heck? We're both drunk. Anya na tila naguguluhan pa rin. Paano na to? Sambit ko. Nag-aalala at nagsisimula ng mga ibabaw ang mga tanong sa isip ko. Nakita kong napatingin si Throne sa bedsheet ng kama at bigla siyang napatingin nang makitang pulang mancha. Para bang may mga tanong na hindi ko kayang itanong. Ngunit ang kanyang ngiti ay nagbigay diin na may nangyari talaga. I was your first? Tanong niya na may halong biro. Ngunit alam kong may timpla rin ng totoo. Oo, at nakakahiya dahil naibigay kong sarili ko sa hindi ko naman nobyo. Sagot ko. Napabuntong hininga sa napakabigat na sitwasyon. Let's calm down at pag-usapan natin. Ngunit hindi na natapos ni Throne ang sasabihin niya dahil biglang bumukas ang pinto. Walang iba kung hindi si Papa. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa amin. What's happening here? Tanong niya. May halong pagkabigla at galit. Sabay kaming napatingin kay Throne at tila ako'y nag-aalala sa kanyang magiging reaksyon. Ang puso ko'y sumasabog sa takot. Paano ba namin ipaliliwanag ang nangyari? Sa sala, magkakaharap kami ni Throne. At tila ang mga alalahanin at takot ay naglalaro sa isip ko. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso sa bawat salitang lumalabas mula sa mga labi ni Papa. So you two decided to do something so you can get married? Tanong ni Papa na puno ng pananaw at kahulugan.
Opo, Papa. Pananagutan ko po si Sanya. Mahal ko naman po ang anak niyo eh. Sagot ni Throne na tila ang lakas-lakas ng loob. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Naramdaman kong parang tinamaan ako ng kidlat sa kanyang sagot. Pero pwede naman na live-in na lang muna kami. Nag-attempt ako na ipaliwanag ang aking paninindigan. Ngunit, tumahimik ka, Sanya. Gusto ko ang desisyon ni Throne. Lalaking lalaki siya na humaharap sa mga responsibilidad. Mabilis na sumagot si Papa. Hindi pinapansin ang aking saloobin. Napatingin ako kay Throne at sa kanyang mukha, may halong ngiti na parang nasisiyahan siya sa nangyayari. Bakit parang masaya siya? Mukhang ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagiging katotohanan na. Pagkaalis ni Papa, kaagad kong hinarap si Throne. Pakakasalan mo ko? Bakit? Tanong ko. Hindi mapigilang magalit sa tila kagustuhan niyang gawing totoo ang lahat ng ito. Because that's the right thing to do. May nangyari sa atin at kailangan kitang panagutan. Sagot niya na puno ng tiwala. Hindi naman ako buntis para panagutan mo kagad. Sagot ko. Ang boses ko'y medyo tumaas na sa pagkainis. Oops, hindi pa. Hindi ka pa buntis dahil katatapos lang ng nangyari sa atin. But I trust myself, Sanya. Sigurado akong mabubuntis ka. Sagot niya na parang nakangiti sa kanyang sariling biro. Napakunot ang aking noo sa kanyang sagot. How sure are you? Wala nga tayong maalala. Sagot ko. Nais ipagtanggol ang sarili ko. I'm really sure. Dahil ang alaga ko never nagmintis. Kapag pumasok, talagang sure ball. Tila may pagmamalaking sambit ni Throne na parabang ang lahat ng ito ay isang malaking joke lang sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, naisip ko ang tunay na sitwasyon namin. Parang nagiging mas komplikado na ang lahat. Throne, hindi to laro. Hindi mo dapat ipagpilitan ng mga bagay na hindi mo pa pinag-iisipan ng mabuti. Sabi ko, halos naiiyak sa bigat ng nararamdaman ko. Siya'y ngumiti pa. Tila may mga intensyon na hindi ko lubos maunawaan. Sanya, I'm just being honest. I want to take responsibility. I'm ready for this. Are you? Sa mga salitang yon, ang lahat ng pangarap at takot ay tila naghahalo-halo sa aking isipan. Nakatayo ako sa harap ni Throne at sa mga sandaling yon, tila nawawalan na ako ng kontrol sa buhay ko. Ang kanyang mga salita'y tila naguudyok sa akin na harapin ang realidad na hindi ko pa kayang unawain. Ang mga mata ko ay puno ng pagdududa habang pinagmamasdan ko siya. Throne, hindi ko alam kung handa na ako sa lahat ng to. Mahina akong sagot. Ang boses ko'y nanginginig. Alam ko, Sanya, lahat tayo may takot at normal lang yun. Sagot niya. Ang tinig ay tila nag-aalok ng katiyakan. Pero hindi natin maiiwasan ang mga bagay na nangyari. Ano man ang mangyari, nandito ako. Pero paano kung hindi tayo magkasundo? Paano kung hindi tayo masaya? Tanong ko. Ang mga pangarap na sana'y makakamit ko'y tila unti-unting nawawala sa isip ko. Hayaan mong magkasundo tayo. Mas mabuti nang subukan natin kesa magtago sa mga posibilidad. Sagot niya, pinipilit na maging kalmado sa gitna ng magulong sitwasyon. Napaisip ako, tama ba siya? Ang buhay ay puno ng mga hindi tiyak na bagay at sigurado hindi ko dapat ipagkait ang pagkakataong makilala siya ng mas mabuti. Pero ang takot na mawala ang aking kalayaan at ang ideya ng isang kasal na wala pa namang matibay na pundasyon ay parang naglalaban sa akin. Okay, Throne. Subukan natin. Pero kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa'yo. Hindi ko kayang pumasok sa ganitong sitwasyon na hindi ko man lang alam ang magiging direksyon natin. Sabi ko, That's fair. Sagot niya. Ang mga mata niya'y puno ng pangunawa. Simulan natin sa mga bagay na gusto mong malaman. Anong gusto mong itanong? Napaisip ako. Ang mga katanungan ko'y tila walang hanggan. Una, bakit mo ko pinili? At ano bang iniisip mo tungkol sa mga bagay na nangyari kagabi? Tanong ko. Sinimulang ilabas ang aking mga alalahanin.
Ngumiti siya. Tila masaya sa aking mga tanong. Saan niya? Pinili kita dahil sa tingin ko may potensyal tayo. At tungkol sa mga nangyari kagabi, hindi ko to pinagsisisihan. I see something special in you. And I want to explore that. Kahit hindi maganda ang una nating pagkikita. Sagot niya. Ang tinig niya ay puno ng sinseridad. Masyadong mabilis ang lahat para sa akin. Baka naman masyado pang maaga. Sagot ko. Sinubukang ipakita ang aking pangamba. I understand. Just take your time. And know that I'm here. Ready to listen and support you. Dagdag niya. Na tila nakakausap ang mga takot na naglalaro sa aking isipan. Muli, nagtagpo ang aming mga mata. At sa mga sandaling yun ay nakakita ako ng pag-asa. Marahil ay may pag-asa pa. Okay, Throne. I'm willing to try. Sagot ko. At sa mga salitang yon, umusbong ang bagong simula para sa aming dalawa. Sabay kami ni Throne na pumasok sa kumpanya. And we decided to tell everyone kung anong relasyon meron kami. Dahil alam naman namin na hindi naman namin yun maitatago. OMG! Talagang kayo na agad ni Sir Throne? Hindi makapaniwalang sambit ni Jane habang abala siyang kumakain ng breakfast. Mabilis akong tumingin kay Throne na nakangiti lang at tila proud sa kanyang sarili. Masyadong mabilis ang lahat pero sincere siya sa mga sinasabi niya. Sagot ko, sinisikap na ipakita ang tiwala ko sa kanya. Baka na love at first sight talaga siya sa'yo, gaya ng sabi niya sa papa mo. Tanong ni Jane. Ang mga mata niya'y naglalagablab sa excitement. I don't know. Nakangiti kong tugon. Para bang hindi ko pa rin kayang isipin na ang mga pangarap ko'y nagiging realidad na. Habang umiinom pa ako ng kape, bigla nilang may umagaw sa akin. Si Throne, hawak ang isang lata ng gatas. Nakatingin sa akin na parang nag-aalala. This is not healthy for you. Baka magkaroon ng komplikasyon sa pagbuo ng anak natin dyan sa sinapupunan mo. Sambit niya na ikinagulat ko. Ang tono niya'y seryoso ngunit ang mga salita niya ay lubos na nagmamalasakit. Saka inabot niya sa akin ang gatas at umalis na. Natigil ako sandali sa pagkilos habang ang mga mata ni Jane ay nagliliyab na sa kilig. Super caring naman ni Sir. Kaingit ka, girl. Sambit ni Jane. Tila naa-amaze sa mga sinabi ni Throne. Napangiti ako sa comment niya. Sa kabila ng mga takot at pangarap, si Throne ay talagang isang mabuting tao. Naisip ko na, siya'y magiging mabuting asawa at ama sa hinaharap. Habang umiinom ako ng gatas, pinagmamasdan ko ang mga tao sa paligid at sa kanilang mga ngiti at galak. Alam kong handa na kami sa anumang hamon na darating. Hindi lang ito tungkol sa amin, kung hindi tungkol sa pagbuo ng bagong pamilya. At ang bawat hakbang na ginagawa namin ay tila nagdadala sa amin sa tamang direksyon. Sa loob ng 3 buwan, ay naging malapit ako kay Throne. And super bait at maalaga ni Throne. At tama nga siya, I became pregnant. Lahat ng paglilihi ko binibigay niya. Lahat ng gusto ko, ginagawa niya. Pumayag si Papa na pagkatapos ko na lamang mga anak saka kami magpapakasal. Dahil ang totoong dahilan ay gusto namin munang makilalang isa't isa. Tuwang-tuwa si Throne nang malaman na buntis ako, kaya't hindi ko rin maiwasan na hindi maging masaya. We will name him Ashton. Simple lang pero tunog cool. Sambit ni Throne habang nakaupo ako sa sofa. Siya naman ay nakahigat nakaunan sa hita ko. Nakakatuwang isipin na nag-uunahan na kami sa pangalan ng aming magiging anak. Kahit 3 buwan pa lang akong nagdadalang tao. That's a beautiful name. Pero paano mo naman nahulaan na lalaki siya? 3 months pa lang kaya tong tiyan ko. Tanong ko, ang boses ko'y puno ng ligaya at pagtawa. Sharpshooter ako, love. Remember? Sagot niya na tila may tono ng pagmamalaki. Natawa kami pareho. Oo, love na ang tawag niya sa akin. At sa bawat pagbigas niya nito, parang may lumalabas na init sa aking puso. Ang mga biro't pahayag niya ay tila nagiging basihan ng tunay na pagmamahal. Na love at first sight nga talagang loko. Pero sa akin,
Ngayon ko pa lang siya tunay na nagugustuhan dahil sa kanyang pagiging hands-on at maalaga sa akin, maging sa kanyang trabaho. Habang nagkikwentuhan, hindi ko maiwasang mapaisip. Hindi mahirap mahalin si Throne. Kahit hindi magandang una naming pagkikita, nakita ko ang kanyang tunay na kulay. Totoo, responsable, at handang panindigan ng aming pamilya. Isang araw, hindi namin inaasahan ni Throne na makakatanggap ng hindi inaasahang bisita. Auntie Cathy? Sambit ko sa pangalan nito. Biglang umupo si Auntie Cathy sa sahig. Lumuhod siya sa harap namin na puno ng pagkabahala. Sorry sa inyo. Nakagawa ako ng maling pagkakamali. Sorry dahil nangangailangan lang ako ng pera. Sorry Throne, pamangkin ko. Dahil sa ibinenta kong bahay mo, huwag kang mag-alala at ibabalik ko kay Sanya ang pera. At handa akong makulong sa ginawa ko. Umiiyak niyang pagpapaliwanag. Nagkatinginan kami ni Throne at sa kabila ng seryosong sitwasyon, hindi ko mapigilan ang mapatawa. Auntie Cathy, hindi mo na po kailangang mag-alala. Sambit ko. Pilit na nagiging magaan ang sitwasyon. Sa totoo lang po, masaya nga kami sa nangyari eh. Nakilala ko si Throne dahil sa'yo. Tumawa si Throne at ngumiti kay Auntie Cathy. Oo, thank you dahil binenta mo itong bahay ko. Kung hindi sa ginawa mo, hindi ko makikilala si Sanya. Inakbayan niya ako na nagpasaya sa aking puso sa gitna ng tensyon. Bumakas ang kalituhan sa mukha ni Auntie Cathy nang mapansin ang umbok ng aking tiyan. Oh my gosh! Napahiyaw siya, sabay takip sa kanyang bibig. Sanya, buntis ka? Opo, at excited na kami ni Throne sa magiging baby namin. Sagot ko, puno ng saya sa aking mga mata. Invited ka sa kasal namin ah. Nakangiti kong sambit, hindi na mapigilang ibahagi ang balita. Napangiti siya, ang mga luha sa kanyang mga matay napalitan ng saya. Abay syempre naman, hindi ko mapapalagpas ang kasal niyo ng pinakamamahal kong pamangkin. Sabi niya, puno ng pag-asa. At saka, sorry talaga sa lahat ha. I know that I made a huge mistake, but I can see now how happy you two are together. Anya sabay ngiti. Habang nag-uusap kami, tila bumabalot ang mga damdamin sa hangin. Tawanan, pagkakaunawaan, at pagmamahalan. Sana maging inspirasyon to sa iba. Sambit ni Auntie Cathy na tila na pag-isip-isip na rin ang kanyang mga pagkakamali. Siguradong magiging masaya ang pamilya natin. Sambit ni Throne, puno ng tiwala. At kahit anong mangyari, sabay-sabay nating haharapin ang lahat. Sa mga salitang yon, nagiging malinaw ng lahat ng to ay bahagi ng aming kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakaunawaan, at mga bagong simula para sa amin. Isang gabi habang nag-aayos kami ni Throne sa kwarto, handa na sana kaming mag-make love nang bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Throne, manganganak na yata ako! Sigaw ko, puno ng pangamba't sakit. What? As in ngayon na? Gulat na tanong ni Throne. Nakahubad at naka-boxer shorts na lang. Ang kanyang mukha'y nag-iba mula sa kasiyahan patungo sa labis na pagkabahala. Oo, masakit na! Sumigaw ako, sabay hawak sa aking tiyan. Ang sakit ay umiikot sa tiyan ko hanggang sa balakang. Ngayon pa talaga kung kailan iisa ako. Reklamo niya. Tila naguguluhan. Gusto kong matawa sa kanyang reaksyon pero ang sakit na nararamdaman ko ang siyang nangingibabaw. Dali-dali niya akong binuhat at sa mga sandaling yon, tila ba naging superhero siya. Hindi na alintana ang kanyang itsura. Dali-dali kaming umalis patungo sa kotse. At habang pinaandar niyang sasakyan, sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Pagdating namin sa ospital, mabilis sa mga nangyari. Inasikaso kaagad ako ng mga nurse at doktor. Sanya, kailangan mong huminga ng malalim. Sabi ng nurse habang tinutulungan akong maupo sa stretcher. Si Throne naman, pinasuot ng lab gown dahil wala siyang damit. Nandito lang ako, sabi niya, ang tono'y puno ng pag-aalala.
Tila hindi niya alam kung paano makakatulong. Pero naramdaman ko ang kanyang presensya na nagbibigay ng lakas sa akin. Throne, masakit na talaga. Sabi ko, ang luha ay umaagos sa aking mga pisngi. Parang ayaw na ng katawan ko. Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko sa niya. Sambit niya. Pilit nang umiti kahit halatang nag-aalala. Kaya mo to. Ang baby excited na siyang makita tayo. At ganun din tayo sa kanya. Ang mga salitang yun ay parang magic na nagbigay lakas sa akin. Sa kabila ng sakit, alam kong kailangan kong labanan to. At kasama ko si Throne sa bawat hakbang. Salamat, Throne. Sabi ko habang sinusubukan kong kalmahin ang sarili. Basta, huwag kang mawawala ah. Never, nandito lang ako. Handa akong hawakan ng kamay mo habang ginagawa natin to. Sagot niya na tila na puno ng determinasyon. Habang dumarating ang mga kontraksyon, sinubukan kong isipin ang mga magagandang bagay. Ang aming magiging anak, ang buhay na bubuuin namin, at ang pagmamahala na nag-udyok sa akin ay pagpatuloy ang laban na ito. Matapos ang 30 minutong pakikipaglaban sa sakit at pagod, sa wakas, isinilang ko rin ang isang malusog na sanggol. Ang saya't ligaya na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag. Throne was right. Lalaki nga ang anak namin. Hindi kasi kami nagpa-gender reveal, kaya talagang naging surprise ang lahat. Ang gwapo ng anak natin, love. Sambit ni Throne habang hawak-hawak ang baby. Ang mga mata nito'y puno ng pagmamalaki. Siyempre, mana sa'yo eh. Sagot ko. Sobrang saya ng puso ko habang pinagmamasdan ang aming anak. Ibinaba ni Throne ang aming anak sa aking mga bisig. Agad akong nakaramdam ng labis na pagmamahal sa kanya. Thank you, love. You're such a brave woman. Forever akong thankful na nakilala kita. I love you, love. Sabi niya sabay labas ng singsing mula sa bulsa nito. Our wedding will be today, love. Because memorable to sa atin, sa anak natin. Sambit niya na puno ng damdamin. Nagulat ako at hindi nakapagsalita sa kagalakan at gulat sa kanyang sinabi. Ang mga salitang yun ay parang pangarap na nagkatotoo. Hindi ko inaasahan ang gagawin ni Throne. At kung ikakasal kami ngayon, ay paano? Sinong magkakasal sa amin? Bago pa ako makasagot, biglang pumasok si Papa. Ang mga tingin niya ay puno ng sorpresa at saya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Papa ngunit sa kanyang muka, tila naguguluhan. Papa, nag-propose si Throne. Ikakasal na kami. Sigaw ko. Ang ngiti ay hindi na mapigilan sa aking mukha. Talaga? Wow! I'm so proud of you both. Sagot ni Papa. Ang mga mata nito'y nagliliwanag sa tuwa. Pumasok naman ang isang judge. I have everything prepared. Let's make this quick and beautiful. Sabi ng judge na tila nakahanda na para sa seremonya. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda, ang puso ko naman ay puno ng ligaya. Ang mga pagkakataong to, sa kabila ng lahat ng hirap, ay tila isang magandang simula ng aming bagong pamilya. Nang bumalik ang atensyon ko kay Throne, nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagmamahal. I promise to love you and our child forever, Sanya. I can't wait to start this journey with you. Sabi niya. Ang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa akin. Ngumiti ako at sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ramdam na ramdam ko ang pag-ibig na bumabalot sa aming pamilya. Hindi ko naman inakala na literal na sa panganganak ko ay saka kami ikakasal. Sa mga pangarap ko, ito ang isang espesyal na araw na puno ng paghahanda at mga detalye. Hindi ko man pinangarap ang isang hospital room na may mga nagmamadaling tao sa paligid ang magiging event venue. Pero habang pinagmamasdan ko si Throne, sa mga oras na to, ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Sa simpleng pagkilos niya, sa mga salitang binibitawan niya, at sa kanyang malasakit, lahat ay nagbigay sa akin ng lakas. Habang ang judge ay abala sa pag-aayos sa mga papeles, hindi ko maiwasang isipin kung gaano kadalit kabilis ang lahat ng nangyari. Mula sa pagiging strangers, mag-opisina, hanggang sa pagiging magkasama sa iisang bahay.
At ngayon magiging mag-asawa na kami sa loob ng ilang oras. Handa ka na ba, love? Tanong ni Throne. Ang mga mata niya'y puno ng suporta at pagmamahal. Oo, Throne. Handa na akong makasama ka. Till death do us part. Sagot ko. Ang puso ay tila sumasayaw sa tuwa. Nagngitian kami. At sa simpleng sandaling yon, naisip ko kung gaano ko kapalad na siyang napili kong makasama. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. At ang isa sa mga yon ay ang araw na makilala ko si Throne. Sa dulo ng araw, ito ang pinakamahalaga. Ang paglikha ng bagong pamilya na puno ng pagmamahalan at pag-asa. Marahan akong hinalikan ni Throne sa labi ng buong pag-iingat at pagmamahal. Hindi man ito ang tradisyonal na kasal na pinapangarap ko, ngunit ayos lang dahil isang mabuting tao ang siyang pinakasalan at pinakamamahal ko. Iba talaga kung kumilos ang tadhana. Konting dahilan lang ng pagtatagpo ng landas nyo. At kayo na pala kagad ang para sa isa't isa. Wakas.